May mga kwento na hindi kailanman sinabi. Mga bulong, mga anino na nakakubli sa takip silim, kung saan tanging ang mga nakaharap sa kamatayan ang makakaunawa. Isang tahimik na nayon sa paanan ng bundok. Dalawang magkapatid na naghiwalay sa loob ng 10 taon hindi inaasahang muling nagsama. Ang isa ay may tinig ng buhangin sa disyerto. Ang isa, itinaas sa putikan at luha ng mga araw ng gutom. Dugo at laman, ngunit ang puot ay umaapoy na parang abo na hindi pa lumalamig. Mukhang normal ang pagpupulong ngunit doon nagsimula ang lahat. Ang anino ng gabunan, isang alamat ng aswang na inaakalang natutulog sa loob ng maraming siglo, ay nagsimulang mabuhay. At pinili sila ng tadhana hindi para magsamang muli, kundi para lumaban. A distant whisper, ikaw ang tagapagligtas. Kapag ang sinaunang propesya ay muling nabuhay. Nang lumitaw ang isang misteryosong matandang lalaki, may dalang kakaibang itim na anting-anting at nakatatak na mga alaala. Kapag ang dugo ay dumanak muli sa kanilang tinubuang bayan, kung gayon ang tunay na tanong ay magsisimula. Malalabanan kaya nila ang mga demonyo? O lalamunin ba silang lahat ng kadiliman sa loob nila? Ito ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Ito ay isang labanan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa pagitan ng pagpili na magpatawad o hayaang gabayan ng puot ang daan. Kahit liwanag may anino. At ang anino ng gabunan naghihintay. May mga sugat na hindi dumudugo. Ngunit umuusok ito habang buhay. Lumang bahay ini kahoy ay kababayan. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisikat sa mga siwang ng pinto. Sa loob ng maliit na bahay, maririnig ang tunog ng mga kalansing na pinggan. Naglilinis si Abo, isang lalaking nasa edad 30 anyos, puno ng pawis. Mula sa katabing silid, maririnig ang isang tamad na hikab. Abdul, nakakatulog na boses. Bro, may kape ba dyan? Nakamuso. Kape. Magtimpla ka ng sayo. Araw-araw na lang ako gumagala dito. Abdul, tumawa ng mahina. Aba, drama na naman. Makapalang atmosphere sa bahay na malapit ng sumabog. Ang kamera ay nagpan sa mga bitak sa dingding, isang lumang larawan ng pamilya, mga magulang, 2 anak sa isang sirang glass case. Isang mainit na may argumento. Humagulhol tumayo. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng maiwan? Habang ikaw lumaki sa aircon, nag-araro ako ng lupa. Abdul, galit din. Akala mo ba madali maging dayo sabihin? Na may pagkain pero walang pamilya. Hindi mo alam yung pakiramdam na lumalapit sa ina. Mataas ang tensyon, ang bawat pangungusap ay parang kutsilyong tumutusok sa sugat ng puso nilang dalawa. Malambot at madalian ang background music. Live flashbacks. Ang bawat flashback ay interspersed na may matalim na kaibahan. Si Abo, bata, may dalang tubig, nagbibisikleta papuntang palengke, nababalot ng putik ang mukha. Si Abdul, sa kanyang maliwanag na apartment sa BA, ay tahimik na tumitingin sa screen ng kanyang telepono na may mga lumang larawan ng pamilya. Ang oyay ng kanyang ina ay sumasabay sa hangin mula sa 2 magkaibang lugar. Ang isa ay matamis, ang isa ay sira. Narrator. Same blood but 2 destinies. One learned to survive. One learned to endure loneliness. Emotional on a breakpoint. Inihagis ni Abo ang tuwalya sa mesa, tumalikod at naglakad palayo. Kung wala ka lang pakialam, umalis ka na lang dito. Hindi ko kailangan ng paawa.
Si Abdul ay nakatayo pa rin, tahimik na pinagmamasdan ang likod ng kanyang kapatid. Bumagal ang eksena, nanginginig ang mga mata ni Abdul, bakas ng guilt. Isang kasabayang tagpo. Nang gabing iyon, gumagala si Abdul sa bukid sa likod ng kanyang bahay. Bumagsak ang pilak na liwanag ng buwan sa ibabaw ng cornfield. Isang figura ang nakaupo sa stone slab, isang payat na matandang lalaki, na may pilak na buhok at malalim na mga mata. Matandang lalaki. May dugo kang hindi ordinaryo, iho. Abdul nagulat. Sino ka? Anong sinabi mo? Matandang lalaki, nakatingin sa harapan, hindi kumukurap. Kayo ng kapatid mo, kayo ang huling pag-asa. Lumakas ang hangin. Nanginginig ang mga anino ng mga puno. Nag-flick ang flashlight ni Abdul. Nawala ang matanda sa isang kisap mata. Nakatayo pa rin si Abdul sa gitna ng field. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kwintas na kakalusot lang sa kamay niya. Mag-isang nakaupo sa dilim si Abo, hawak ang lumang litrato. Sa kanyang likuran ay bumalik si Abdul, mabagal na naglalakad, iba na ang kanyang mga mata. Wala silang sinabi. Ngunit ang kapalaran ay nagsimulang gumana. Narrator pabulong. Kapag ang nakaraan ay tumangging matulog, ang kasalukuyan ay dapat magbayad sa dugo. Iniisip pa rin ng mundo. Ang aswang ay mga alamat lamang para takutin ang mga bata. Ngunit may mga alamat na nabuhay ng napakatagal. Ang mga tao ay napipilitang maniwala na ang mga ito ay hindi totoo. Ang kubo na gawa sa kahoy sa gitna ng kagubatan sa susunod na gabi. Bumalik si Abdul sa lugar kung saan niya nakilala ang matanda. Ang kabilugan ng buwan ay nagliliwanag sa pag-alis. Ang hangin ay umuungol. Ang apoy sa kampo ay nagniningas. Ang matanda, ngayon ay pinangalan ng Mangbong, ay nakaupo pa rin bilang isang estatwa, na may hawak na isang maalikabok na libro sa kanyang kamay. Mangbong, nakatingin kay Abdul nang hindi kumukurap. Maging ang mga Diyos minsan ay natatakot sa pangalang gabunan. At babalik siya. Pagdedecode ng aswang Irene. Binuksan ni Mangbong ang sinaunang aklat, ang bawat pahina ay iginuhit ng kamay, ang sinaunang wika ay nakaukit sa tuyong dugo. Interlude, animation na naglalarawan ng sinaunang panahon, kung saan ang mga aswang ay naninirahan sa kadiliman, sinisipsip ang mga kaluluwa ng mga nabubuhay upang pahabain ang kanilang buhay. Gabunan, isang nilalang na may ulong ahas, katawan ng tao, at pulang dugo ang mga mata, nakatayo sa gitna ng altar kasama ang dose-dosenang nakatali na mga tao. Mangbong, sa walang tono, madilim na boses. Si Gabunan ang pinuno, ang pinakamataas na pinuno, ang tanging nakaligtas sa apoy ng parusa. He is the combination of three evil bloodlines, aswang, Black Taoist, and dugo ng mga napili. Abdul. Dugo ng mga napili. Napili ang bloodline. Mangbong. Eksakto. Ang iyong dugo ang huling piraso na tatatakan o ilalabas, Gabunan. Mga lihim ng bloodline at nakamamatay na misyon. Lumilitaw si Abo, nakikinig sa huling bahagi. Napunit ang mukha niya, ayaw maniwala. Ngunit si Mangbong ay naglabas ng isang maliit na bagay, isang pinaso na buto na nakaukit ng mga pangalan ng kanilang mga magulang. Mangbong. Ang iyong ama ay isang mananambal, isang tradisyonal na manggagamot. Ang iyong ina ay pinili ng dugo ng banahaw. Natigilan sina Abdul at Abo. Parang nanigas ang hangin. Mangbong, sa mahinang boses.
Ang isa ay nagdadala ng dugo ng apoy, ang dugo ng apoy. Dala ng isa ang dugo ng usok, ang dugo ng usok. Pinagsama ang tanging kapangyarihan na makapagbigkis sa gabunan magpakailanman. Anting-anting ng gabi. Iniabot ni Mang Bong ang dalawang makintab na itim na anting-anting, na hugis 6 na dulong bituin. Nang hawakan nila ang mga ito, bahagyang kumikinang ang kanilang mga balat. Ang apoy sa kampo ay sumiklab pagkatapos ay namatay. Ang hangin ay mabigat bilang tinga. Huminto ang hangin. Mang Bong, kapag nasuot mo na huwag mo nang tanggalin. Pinapakain ito ang enerhiya ng nagsusuot at namatay kasama niya. Nag-alinlangan si Abo. Tumingin sa kanya si Abdul, bahagyang tumango. Pareho nilang inilagay ang mga anting-anting sa kanilang leg. Pagsasanay sa sagradong kagubatan. Nagsisimula ang training montage sequence hango sa Kung Fu Asian mysticism. Pisikal, tumatakbo sa mainit na buhangin, nakatayo sa isang talon, nagsasanay sa pakikipaglaban gamit ang isang stick at isang kahoy na kutsilyo. Espiritual, nagmumuni-muni sa isang sinaunang sementeryo, nakikinig sa tinig ng dugo. Dugo connection, pagsasanay upang madama ang kaluluwa ng isa't isa, habang ang isa ay nakapiring, ang isa ay nangunguna sa paraan sa pamamagitan ng pakiramdam. Eksena sa gabi, si Abdul ay tumutok sa pagtulak ng hangin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na nagpapakinang sa anting-anting. Si Abo ay nagsasanay gamit ang patalim gamit ang dalawang kamay, dumudugo pa ang sugat sa kamay. Ang unang pagsubok, ang gabi ay nabuhay. Isang gabi, dinala sila ni Mang Bong sa sinaunang sementeryo. Sa hating gabi, lilitaw ang unang gumagala na si Aswang, kulubot na balat, mahahabang itim na kuko, gumagalaw na parang lobo. Nataranta si Abdullah, halos makalmot sa mga kuko. Tumalon si Abo, hindi nakuha ang kanyang kahoy na kutsilyo. Sumigaw si Aswang at nawala. Parehong hinihingal, bumubuhos ang pawis sa kanilang likod. Isang paungusap lang ang sinabi ni Mang Bong. Mang Bong, kung gusto mong mabuhay dapat ay mas malakas ka kaysa sa kadiliman. Malapit sa determinadong titig ni Abo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom anting-anting. Narrator pabulong. Ang lakas ay hindi nagmumula sa galit. Nagmumula ito sa sakripisyo. Hindi lahat ng nayon ay minarkahan sa mapa. At may mga lugar na kahit ang mga Diyos ay hindi nangahas na maliitin. Unang lokasyon, Sitio Lasad. Makulimlim ang langit, makapal ang hamog. Pumasok ang dalawang magkapatid sa maliit na abandonadong nayon. Sirang-sira ang mga bahay, bukas ang mga bintana, walang kaluluwa ang nakikita. Sinusundan nila ang halimuyak ng dugo sa isang kalahating sunog na bahay. Nasa sahig ang mga katawan ng mga taong walang laman, dilat pa rin ang mga mata, ang mga tuyong dugo ay tumatagos sa kahoy. Abdul, retching. Diyos ko ni. Si Abo naman ay tahimik na lumuhod, gamit ang kutsilyo para gumuhit ng simbolo sa abo. Tulad ng natutunan niya kay Mang Bong. Meeting Navy Survivor. Isang daing ang nagmumula sa manukan sa likod. Tumakbo ang dalawa pasulong, sa loob ay isang payat na matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay maulap, ang kanyang mga kamay ay nakatali. Matandang lalaki, pabulong. Hindi mga tao ang pumatay sa kanila at hindi rin aswang. May isa pa. Kakaibang nilalang tao pero hindi na tao. Naputol ang pagsasalita ng matanda sa kanahimatay. Sa kanyang balat ay isang sinaunang tatoo,
ang parehong simbolo sa pahinang ipinakita sa kanya ni Mang Bong. Hindi bahay ng babae. Sa kasunod na yon, Sitio Basag, natagpuan nila ang isang batang babae na humigit kumulang 8 taong gulang, gulo-gulo ang buhok, mag-isang nakaupo sa putikan, nakatunganga. Girl, pang-adultong boses, Paus. Kayo ang huling pangako. Kayo ang pagpuksa o pagbuhay. Nataranta si Abdullah, naglabas ng kutsilyo. Pinigilan siya ni Abo. Hindi babae ang nagsasalita. May gumagamit ng katawan niya para magpadala ng mensahe. Umiyak ang batang babae. Biglang nagliyab ang oil lamp sa bahay at saka namatay. Mabigat ang hangin na parang dinidiin. Duda ni Abdul. Nang gabing iyon, sa kagubatan sa tabi ng ngayon. Nagkampo ang magkapatid, hindi nag-uusap. Sa wakas, nagsalita si Abdul, ang kanyang boses ay inis. Abdul. Habang lumalim kami, mas nakakalito. Wala na akong tiwala sa matandang iyon. Hindi na ito bagay sa pagitan ko at ng aswang. May isa pang puwersa ginagamit kami bilang pain. Mahinahon. At ikaw habang lumalayo ka, mas makikita mo. Hindi pipiliin ng tadhana ang sinuman kung nagkataon. Naghagis ng bato si Abdul sa batis at tumalikod. Ang kumikislap na ilaw ng apoy ay bumagsak sa tensyonado na mukha ni Abo. Iyan bakas ng ikatlong gise. Kinaumagahan, natuklasan nila ang isang nasirang templo sa gitna ng kagubatan. Sa altar ay isang bakas ng sariwa, mainit na dugo. Sa kuweba sa likod, nakita nila ang ilang balat na aswang na katawan, malinaw na hindi pinatay ng mga tao o ritualistic. Isang kakaibang mural ang lumitaw, 2 lalaki na nakakadena kasama ng mga buto ng tao, na hinila pababa mula sa itaas ng isang madilim na figura. Abdul, pabulong. May kumukontrol sa magkabilang panigdi. Sumipol ang hangin. Isang tinig ang umalingaw sa hangin. Hindi sapat ang dugo. Kailangan ng pagtataksil. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sa isang abandonadong kubo, nawala si Abdul. Hinanap siya ni Abo. Tinambangan siya ng isang lalaking nakasuot ng silver mask mula sa likuran. Napakalakas niya, kumikilos na parang multo. Nang muntik nang masaksak si Abo, lumitaw si Abdul. Pero hindi niya siya pinigilan, nakatayo lang siya roon at nanonood. Malamig ang kanyang mga mata. Walang inik. Abdul. Bakit? Abdul, walang sagot, diretso lang ang tingin. Mas masakit ang hindi mo alam kaysa sa ginawa ko. Sinaksak ng lalaking nakamaskara si Abo sa balikat. Dumadaloy ang dugo. Si Abo ay gumulong pababa sa dalisdis. Slow motion, mga mata na puno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Narrator, pabulong. Kapag nabaluktot ang katotohanan at ang tiwala ay nasira, kung gayon ang kadiliman ay hindi na ang kaaway. Pero sarili natin kapatid. May mga nagtuturo sa atin kung paano humawak ng armas. Ngunit sila mismo ginagamit ang mga sandata na yon para saksakin tayo sa puso. Isang reunion as dilim. Nagising si Abo sa isang kuweba. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos ng mga tanikala na pila. Kahit saan ay may mga simbolo ng paghahain ng dugo, nakabaligtad na mga bungo, kumikislap na asul na apoy. Si Miguel, ang kanyang matandang guro, ay lumabas sa dilim.
Mas payat, mahaba ang buhok, duguan ang mga mata, malalim at matatag na boses na parang namatayan at muling nabuhay. Miguel. Welcome home, Abo. Sa wakas dumating na ang dugo ng pinili. Sumisingit. Taksil. Bakit guro? Miguel, ngumiti. Tinuruan kitang maging malakas pero sinanay kita para maging immortal ako. Gabunan summoning ritual. Inilagay ni Miguel ang dalawang anting-anting sa mesang bato. Si Abdul, na hipnotismo, pumasok na parang zombie. Magsisimula ang isang ritual. Nagiging itim ang apoy. Nanginginig ang lupa. Bumukas ang bubong ng kuweba, umaalingaw-ngaw ang ungol mula sa lupa. Isang pulang dugo na hukay ang bumukas. Ang diwa ng gabunan, ang sinaunang pinuno ng aswang, ay tumakas sa anyo ng itim na usok na nilamon si Miguel. Ang kanyang katawan ay kakilakilabot na nagbago, mga mata ng ahas, nasusunog na balat, mahahabang ngipin, at ang mga buto ng kanyang mga braso ay tumutubo na parang kawit na mga sanga. Lenonite Death Battle. Nagising si Abdul salamat sa mga anting-anting na kumikinang sa huling pagkakataon. Hinila niya ang lubid at nagmamadaling iligtas si Abo. Ang eksena ng labanan ay kamangha-mangha, ang liwanag mula sa alindog, ang itim na kutsilyo ay sumasalamin sa apoy, bawat pag-atake ay parang kulo. Si Miguel, ngayon ang Effusion Monster, ay umuungal, bawat suntok ay yumanig sa kuweba. Miguel, dalawahan, baluktot na boses. Ako ay parehong aswang at tao. Ako ang bagong panahon. Itinulak si Abdul sa pader. Itinaas ni Miguel ang itim na espada at sinaksak siya sa puso. Sakripisyo ng Iyi. Sa sandaling iyon, nagmamadaling sumulong si Abo, tinamaan ang kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Bumulwak ang dugo. Tinutusok siya ng espada, tinutusok ang anting-anting, at sumasabog ng liwanag sa huling pagkakataon. Sigaw ni Abdul. Nag-slow motion ang lahat. Bumubulong, dilat ang mga mata. Ikaw ang huling pag-asa ko. Huwag mo akong hayaang manalo muli. Hinugot ni Abo ang espada mula sa kanyang tiyan. Itinusok ito pabalik sa puso ni Miguel, kung saan nagtitipon ang itim na usok. Iyan ay kamatayan ng halimaw. Napaunggol si Miguel, nagliliyab ang buong katawan. Ang itim na usok ay umuungol at pagkatapos ay naglalaho na parang abo. Lumuhod si Abdul sa tabi ni Abo, basa ang mukha sa luha, nanginginig ang bibig habang tinatawag ang kanyang pangalan. Abdul. Abo kuya wag. Huminiti ng mahina. Sa wakas nakita ko ang liwanag. At sa liwanag na yon ikaw ay buhay. Napapikit si Abo. Nalaglag ang isang dahon sa kanyang dibdib. Napuno ng katahimikan ng kuweba. Narrator. Kapag nahulog ang isang kapatid, hindi para sumuko, ngunit upang ang kapatid ay makatayo, mas malakas, at huwag nang babalikan. Kapag ang isang mandirigma ay nahulog, ang kanyang espiritu ay hindi naglalaho. Sumasanib ito sa mga bituin,
upang bigyang liwanag ang daan para sa mga naiwan. Huling tingnan. Sa kanyang naghihinalong hininga, nakahinga ng maluwag si Abo. Bahagyang bumukas ang kanyang mga mata, nakatingin sa maliwanag na buwan. Isang malambot na liwanag ang lumitaw, ang kanilang mga magulang, at ang kanilang nawawalang kaibigan, si Bornok, ay lumabas sa kadiliman. Nakangiti silang tatlo, walang sinabi. Mahina ang ngiti ni Abo, tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip, dinadala ang kanyang espiritu palayo sa liwanag. Maging huling protector. Lumuhod si Abdul sa tabi ng katawan ng kanyang kapatid. Masakit ang mukha, ngunit mas kalmado kaysa dati. Hinawakan niya ang basag na anting-anting salig at bumulong na parang nagmumura. Abdul, hindi ko hahayaang mawalan ng kabuluhan ang sakripisyong ito. Isang malambot na liwanag ang nagmula sa kanyang pulso. Ang anting-anting ay ginamit ang huling buong kapangyarihan nito. Kumalat ang alon ng liwanag, binubura ang lahat ng bakas ng kasamaang naiwan sa yungib. Yan hilibing essay pamamagitan ng falls. Makalipas ang isang linggo. Sa tuktok ng Madarang Falls, sa paanan ng sinaunang puno, inilibing ni Abdul sina Abo at Mangbong. Nagtayo siya ng isang maliit na altar na bato, itinusok ang kanyang itim na espada sa lupa, at sa tabi nito ay isang piraso ng tela na may bahid ng dugo at mga anting-anting. Nagsindi siya ng kandila, saka binuksan ang mainat na nakatiklop na sulat, ang sulat na iniwan ni Abo sa kanyang bulsa. Ang boses ni Abo ay umalingaw-ngaw sa pagbasa, banayad, puno ng init. Boses ni Panloob. Kung babasahin mo ang sulat na ito, baka wala na ako dito. Ngunit huwag kang malungkot, dahil ginampanan ko ang aking tungkulin ng lubos, bilang isang kapatid, bilang isang mandirigma, at bilang isang manunubos. Mabuhay ka para sa ating dalawa. Goodbye ni Yil Luma, welcome ay bago. Inakbayan ni Abdul ang kanyang backpack, nakatalikod sa dating malaimpyernong kagubatan. Sa kanyang balikat ay isang sirang itim na espada, sa kanyang bulsa ay isang sirang anting-anting, at sa kanyang puso ay magaan. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga bata, na buhay muli ang ngayon pagkatapos ng mga buwan ng takot. Open ending, yan ni panghuling babala. Nang wala na si Abdul, dahan-dahang bumalik ang kamera sa malalim na kagubatan. Kaluskos ang mga dahon ng kagubatan, biglang lumamig ang hangin. Isang payat, hindi pangkaraniwang matangkad na anino ang dumaan sa likod ng puno ng kahoy. Isang malalim, husky na boses, parehong kakaiba at pamilyar, ang bumulong. Mahiwang boses, pabulong. Bawat cycle may bagong simula. Isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw, napakaliit, ngunit nanlalamig sa gulugod.